So ayan po, meron po tayong pasyente na Honda Beat. Ayaw to mag-start. So yan. So puro lang siya redondo, ayaw mag-start. And meron po siyang check engine. So subukan natin bilangin yung check engine. 1, 2. So 12. So ang tamang pag sa Honda ganyan. Kahit sa Yamaha ganun din po. Isang mabagal tapos dalawang mabilis. So equivalent nun is 12. Error 12. Diba ganun? Bilangin nyo yung mabagal na pag-ilaw. Tapos yung mga susunod na pag mabilis na bilangin nyo din yun. Yun ang magiging equivalent niya. Parang ito, isang mabagal tapos dalawang mabilis. So error 12 yan. Pag sinabing error 12, pag sa Honda, ito Honda Beat, injector yan. Kung minsan yung pump. Kasi kolektado ang injector saka sa pump. Kaya check natin kung tutunog yung pump niya pag inopen natin. Dapat pag inon ko to, maririnig natin na tutunog yung pump. So, may narinig ba kayo? Tumunog yung pump. Yan, dapat tutunog yung pump. Yan. May narinig po ba kayo? Ako, wala ting narinig. Hindi tumunog yung pump. So, bago natin i-troubleshoot, punta tayo sa pinaka-basic. Kung bakit ba walang tunog yung pump. Kasi kaya yung pump hindi siya makapag-pump ng fuel papunta kay injector, kaya ayaw mag-start. So gagawin natin, punta muna tayo sa may fuse, pinaka-basic to. Check natin yung fuse nya. Madali lang mag-check ng fuse kung may test light kayo or ano dyan. Or kung wala kayong pang test light, pwede nyo alisin isa-isa, silipin nyo kung busted yung fuse. Okay, ito check natin. Tingnan natin kung gumagana yung test light. Oops, gumagana siya. Yan, gumagana po. So punta tayo sa fuse. May ilaw sa kabila. Walang ilaw sa kabila. So busted to. I-check na rin natin lahat para sigurado kung nagana ba lahat. Ito pong linya na to ng fuse, kahit naka-off ang ignition, mag-iilaw yan. Kasi naka-direct sa battery yan. Yan, nag-iilaw talaga yan. Yan. Ito naman sa kabilang linya ng fuse, sa mga may pula, kailangan mo i-switch ang ignition switch. I-switch mo ang ignition switch para magkaroon siya ng supply. Ito. Itong tatlo dito, kahit hindi naka-switch ang ignition switch, may supply yan. Itong tatlong to, kailangan mo i-switch ang ignition switch para magkaroon ng supply. Ngayon, i-check din natin yan. Oops, nagkailaw. May ilaw. Yan. Merong ilaw. May ilaw. May ilaw. May ilaw. Hindi umilaw. So dalawa yung tinamaan. Dalawang fuse yung tinamaan. Ito saka ito. So palitan natin. Isang 5 amperes. Ito basic troubleshooting lang to. Itong tinuturo ko. Napaka basic lang naman to. So yan, fuse muna. Punta tayo sa fuse.
So, isang 10 amperes na fuse ang nabasted. Isang 5. So, kuha tayo. Five. Saka 10. So, palitan natin ng fuse na matino. Yan. Tapos yung isa dito. Okay, try natin. Kasi sigurado to dahil mayroon na itong linya. Yan, may linya na. Tapos itong isa switch natin. Yan, may linya na. Ayan, may linya na. So, ito naka-switch. Ayan, nawala yung check engine. Tapos pakinggan natin kung tutunog yung pump. Ayan, tumunog na siya. Tumunog yung pump. So, nagkaroon ng supply. So, aandar na to. Ayan, umandar na. Oh. So, okay na. All goods. O, diba? Napakadali mag-troubleshoot ng error 12. Pag nag-error 12, check nyo muna yung mga fuse. O, sa halagang 15 pesos bawat isa na fuse, maayos na. Diba? Dilan. Ay, uusaran na natin. Mambububong ira. Si Alben. Alben. Pasana. Sige. May gagawin na rin natin. Papanagpag po tayo. Kasi rin, takawin po. So yung po man talaga yung Honda Beat natin. Pero pag yung fuse nyo hindi busted, punta kayo sa linya ng kwan. I-check nyo yung linya ng fuel injector. Pwedeng naputol yung wire or ano. Pwede nyo i-test yun. Or gumamit kayo ng multi-tester. Gamitin yung continuity kung mayroong dumadaloy. Positive, negative lang naman yung sa injector nyan. Pag sinitch mo ang sa injector, pag sinitch mo ang ignition coil, automatic magsusupply ng positive yun. Tapos pag kumandar ang makina, magsusupply doon yung negative. Yun lang yun. Tapos sa pump, ganoon din. Positive, negative lang yun. Basta explore nyo lang. O, diba? Sige, Doc. Sige. So, sa halagang 30 pesos, nasolve yung error 12. Okay. Alright.